Tanghali. Kabrigada, mga kontraktor at resource person na hindi dumalo sa ikalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, pinapasabina at pinasight in contempt. Sara Diskaya, unang sumalang sa katanungan ng mga senador. Live mga kabrigada mula dyan sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Brigada Angel, muli ngang ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang pagdinig ngayong araw. Hingga nga sa mga manumalyang flood control projects sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad namang nagmosyon si Senator Erwin Tulfo na ipasight in contempt ang mga kontraktor na nagmatigas at hindi na naman dumalo sa kanilang pagdinig sa kabilangan ng sabina na kanilang ipinadala. Mr. Chair, I noticed that some of these, they're not owners, Mr. Chair. They're like managing the officer, director, president. Can we invite the owners? Why? I mean, this is a full-blown hearing, and yet they only send representatives. We want, Mr. Chair, if possible, I manifest that we invite them here or subpoena the owners, not these representatives, Mr. Chair, because there will be questions we'll be asking later that they won't be able to answer, Mr. Chair. They might tell us like, papaalam pa sa ganito, kakausapin namin. We need the owners here, the proprietors, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we issue a warrant of arrest for these people who refuse to attend despite the fact that we have already sent a subpoena, Mr. Chair. I second the motion. There's a motion to issue warrant of arrest to those invited resource persons. And the second, the motion is adopted. Nga sa mosyong pagpapaaresto sa mga umabsent na kontraktor, ipinasapina rin ng mga nasabing komite ang opisyal sa mga DPWH na kanilang inimbitahan sa pagdinig, ngunit hindi nga dumalo rito. Unang-una naman sumalang sa katanungan ng mga senador ang dating tumakbong alkalde sa Pasig City na si Sara Diskaya na presidente ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have the Mahigit figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years? I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. May Ghost Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may Ghost Project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Sa nasabing interpolation nga, lumalabas ng anim na kumpanyang ito ay pagmamay-ari din ng halos ng kanilang pamilya mula sa kanyang asawa, panganay na anak at pamangking babae. Itinanggi naman din ni Diskaya na mayroong nagbibigay sa kanya na listahan ng mga proyekto para sa mga naturang bidding. Kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP.
Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers, saka Yun mga pala eh. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on behalf of the DE companies. ng Laguna, sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Hindi naman din naiwasang pang magalit ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Commission on Audit dahil nga sabi kong pagsilip na mga ito sa Ghost Project sa kanilang pag-post-audit. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, nagreklamo naman din si Senator Raffy Tulfo dahil sa di umano'y pagiging unfair ni Marcoleta sa pagpayag sa kanya na makapagtanong dahil noong nakaraan daw ay limitado lang sa 2 katanungan ang ibinigay sa kanya habang ang ilan naman ay unlimited. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bagong-bago, Brigada Balita. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.